Sige, simulan na natin ang ating pagbabalitaan para habang maaga ay maaga tayo matapos at makapagpahinga dahil maaga pa ang ating biyahe pabalik ng Maynila bukas dahil syempre meron pa tayong show tomorrow, Banatero sa Seminay, kasi mula Lunes hanggang Huwebes ako. Bukas ang kasama ko dyan si Coach Oli at saka si Master Judea. So tatlo kaming magkakasama bukas at Friday naman na magkasama si Master Judea, si Coach Oli at saka si Jay Guevara. So kanina, hindi nakarating yung aking mga kapatid dahil ayun nga, apakalakas ng bagyo. Kaya medyo mahirap magbiyahe-biyahe dahil si Master Jode ay taga South din dyan sa Cavite, and then si Jay Guevara naman is from Rizal. So talagang tinatamaan at hinahagupit ngayon ng bagyo yung mga lugar nila. Hindi makakalabas ka naman daw ng kanilang bahay, hindi naman daw sila binaha, pero yung buong kapaligiran daw nila ay baha, so hindi sila makakabiyahe. And good thing kasi nga nandiyan sa studio kanina si Attorney Torion at saka si Attorney Europa na napakagagaling ng mga abogado. Ito palang dalawang ito, si Attorney Torion ay isang dean at ito palang si Attorney Europa ay nagtuturo ng law diyan sa Ateneo de Davao. Kaya alam naman natin na ang Ateneo de Davao talaga solid talaga yung nila diyan, yung law program nila diyan. Kaparehas din ng programa ng Jose Maria College pagdating sa kursong abogasya. Kaya kanina sila po ay umattend sa hearing at bagamat hindi sila nakapagsalita mga bossing diyan sa hearing na yan, marami silang mga natutunan at sabi nga nila ay napakarami nilang nalaman. At least sabi nga niya, etong mga testimonya, kasi hindi mo malalaman yung testimonya noong mga testigo sa kaso mo kung hindi mo sila maririnig. So usually surprise yan. Malalaman mo lang yung testimonya niya kapag nagsalita na siya dun sa witness stand at time mo naman para makapag-research nung kanyang testimonya at makross-examine naman siya sa susunod naman na pwede mo siyang hilain from sa bench papunta sa witness stand para iyong i-cross-examine. So kanina kasi ang nangyari dyan sa Senado ay nagsalita lahat ng mga resource person nila na nakitang-kita naman natin na talagang may personal na galit sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Pero hindi naman sila ma-cross-examine kasi unang-una sa lahat, si Senator Risa Ontiveros lang naman nandoon. Wala namang ibang senador na nandoon katulad dyan sa hearing ng Quadcom na napakarami nila. Sa hearing ni Alice Guo na napakarami din nila. Walang pumuntang ibang senador kanina kasi ang pwede nang magtanong talaga dyan is yung senador na kasama ni Risa Ontiveros supposedly. So, nandiyan dyan si Coco Pimentel, nandiyan dyan din si Attorney Tolentino, pero hindi na sila nakapagtanong, nakapagbigay lang po sila ng mga opening statement nila at umalis na din sila. Si Coco Pimentel being part of the minority, dalawa lang kasi sila ni Risa Ontiveros talaga na minority. So, every time na may hearing, si Risa Ontiveros ay nandiyan talaga si Coco Pimentel to co-side with her. Pero kanina nga, hindi natin narinig yung mga matitinding cross-examination. So, ito ang kaibahan mga bossing ng Court of Public Opinion. Sa Court of Public Opinion mga bossing, pwede kang gumawa ng kwento lang. Kapag kakampi mo yung nagpe-preside, kakampi mo yung committee chair, pababayaan kanyang magkalat ng kung ano-anong salita na kahit na wala namang ebidensya. Again ito ang nakakatawa dito kasi supposedly sumusumpa ka under oath. So dapat ikaw bilang committee chair, inaalam mo whether itong resource person mo tinatarantado ka o hindi. You should cross-examine her. You should challenge yung kanyang statement. Kasi napakaraming mga irregularities dito sa mga statements ng mga binitawan kanina nang hindi man lang na-challenge. Buti sana kung itong mga abogado natin ay na-challenge, abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ay na-challenge yung mga statement na itong mga to, na cross-examine nila, hindi naman pwede. Si Pastor Apollo Kibuloy kanina gusto niyang i-address isa-isa, hindi naman siya pinayagan ni Risa Ontiveros. So, dito mo talaga makikita na wala talagang semblance of fairness itong hearing na to at
ano na lang to, ginawa na lang talaga tong hearing na to para hiyain si Pastor Apollo Kibuloy at gumawa ng mga at sirain yung kanyang credibility kasi alam naman natin and alam naman po na ni Risa Ontiveros na napakalakas po nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Tinanong si Pastor Apollo Kibuloy kanina more or less ilan po kayo? 7 million. Yung rough estimate niya, 7 million. Mind you, Risa Ontiveros, ito pong KOJC, according to dun sa mga nakakausap natin, mas malaki na daw po yung population nila in terms of mga botante. Kasi marami daw po silang mga minor de edad na nag-turn into legal age para bumoto na po sa local elections at saka sa pagiging senador. So, yun ang problema natin. We are talking about, if let's say for example, roughly mga 5 million na mga botante rito sa Pilipinas magagaling sa KOJC. So napakalaking tulong na po yun para sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy because if all those members na mga inape ng gobyerno, kitang-kita natin sa mga lente ng camera natin, ano na po yan, yung ating live streams noong tayo ay nandiyan sa KOGC ay habang buhay na pong nandiyan sa YouTube yan hanggat hindi nila pinate-take down yan. Nakita nyo naman po ang statement ni Torre na talagang nananalangin siya at humihingi siya ng tulong sa komite ni Risa Ontiveros na i-take down ang mga YouTube channels ng SMNI. Bakit? Bakit? Nasaan na yung ating pagmamahal sa malayang pagpapahayag? Ngayon, kung hindi mo gusto yung ibinabalita ng SMNI, you are always free to file cases against them. Again, if yung mga ibinabalita nila does not pertain sa mga actions na ginagawa mo, sorry ka na lang. Kung ayaw mo naman yung mga ibinabalita nila, huwag kang manood. Ganun lang yun. Kasi nag-iisa lang silang news outlet na lumalaban sa peking pagbabalita ng mga putang inang mga peking mainstream media na yan. Papatanggal mo pa. So, ito talaga, ang utak talaga nito ni Torion, ni Torre, sorry ang utak talaga nito ni Torre, talaga, diktador. Diktador talaga, makikita mo sa mga tabos ng pananalita niya, the fact na pinaniniwalaan niya na tama yung ginawa niyang pagkubkob sa KOJC yung 16 days, talagang alam mo na yung utak nito, nilamon na talaga ng sistema. And katulad nga ng sinabi ni Attorney Torion, it's also a blessing in disguise kasi at least yung mga pinagagawa ni Torre pwede nilang gamitin para makapagbigay pa ng mga example sa mga students nila or future students nila na magte-take up ng law.